Purihin po natin ang Diyos. Siyempre alam niyo na kung gaano kalakas ang inyong palakpak na yan. Yung banayad na papuri sa Panginoon. Hallelujah to the Lamb forever. Itaas ang mga kamay niyo. Lahat ng nakataas ang kamay, pinagpala na ng Diyos. Pag pinagpala ang lakas, ano? Sabihin niyo, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Holy Spirit. Holy Spirit. Take over. Take over. In my heart. In my heart. Nasa puso natin ang Diyos. Amen. Iniwala kayo? Amen. He is with us. He is Emmanuel. God is with us. Amen. Kaya huwag kang matakot. Amen. Huwag kang mangamba kung anuman ang nais ng Diyos sa buhay mo. Amen. Sundin mo yung nais ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Ako'y naniniwala na lahat ng dumalo ngayon na napunta rito dahil sa Panginoon, silang lahat ay pagpapalain ng Diyos. Dahil wala pong taong napupunta sa gawain ng Diyos nang dahil sa Panginoon na hindi niya pinagpapala. Amen. Amen ba? Amen. Tulad nung ipinahayag kanina sa gospel, pinakain ng 5,000 sa pamamagitan lang ng baon ng isang bata. At pinagpala ang lahat, hindi pa kasama doon ang mga babae, hindi pa kasama ang mga bata, hindi pa kasama doon ang mga alanganin. Mga lalaki lang ang binilang doon. At pinagpala ng Diyos, hindi sila nagkaroon ng negative thoughts nga, naniwala sila. Pero yung mga alagad, sabi niya, Panginoon, ilang ang lugar na ito, pauwiin niyo na po. Wala po tayong mabibilan ng tinapay dito. Sila pang laging kasama ng Panginoon, sila ang laging negatibo ang nasa isip. Pero yung bata, ang lakas at ang laki ng pananalig. Dahil sila ay tunay na nakikinig. Nakikinig ba kayo? Amen. Taas ang kamay na lahat ng nakikinig. Lahat ng nakataas ang kamay, may blow out ang Panginoon sa inyo. Sabi ng Genesis chapter 37, verse 1 and following. In the book of Genesis, chapter 37, you open your Bible. Remember, Bible is book, not cell phone. Your Bible is not cell phone, but the Bible is the book. By, it means two. It means two books. It means the Old and New Testament. And that two books, it contains so many books. So that is a library of books. So open your Bible in Genesis chapter 37, verse 1 and following. Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the son of Bilhah and the son of Zalpah, his father's wife, when he brought their father a bad report about them. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born of him in his old age. And he made a richly ornamented robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field, when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." His brothers said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream and what he has said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream.
And this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me. When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream you had? When your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?" His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. May the brothers and sisters, the word of the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Taas ang kamay. At lahat ay sumayaw. We have a vision for our nation. We have a vision. We have a vision For this nation, for this nation. we share a dream We share a dream for this time. for this land. Angels, We join the angels in celebration. By faith we still revive out to this land. where every knee Where every knee will worship you, and every tongue and every tongue confess that you are Lord. lost an open heaven Give us an open heaven and anoint the praises day, and move your sovereign hand across this nation. We have a vision. We have a vision. We have a vision. Amen. For this nation, We share a dream we share a dream. for this time. For this land, Angels, we join the angels in celebration. great shine. By faith we still revive out to this land, where every knee shall bow and worship you, Every tongue confess. and every tongue confess that you are Lord. Give us an open heaven Let it go and anoint our precious day, and move your sovereign hand across this nation. Amen. Where every knee shall bow And worship you, and every tongue confess. and every tongue confess that you are Give us Lord. an open heaven. Give us an open heaven and anoint the precious name, and move your sovereign hand across this nation. They shall bow and worship you, Every tongue. and every tongue confess that you are Lord. Give us an open heaven and anoint the praises name, and move your sovereign hand across this nation. Move your sovereign hand across this nation. And move your sovereign hand across this nation. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Ang lahat ay nagpupuri sa Panginoon. Amen. Kayo ba ay mayroong vision sa inyong buhay? Sino sa inyo ang may vision? You know, brothers and sisters, vision is different to ambition. Amen. That is different. Magkaiba po ang vision sa ambisyon. Siguro yung nasa isip nyo, ambisyon. Mayroong ang mga tao, ambisyon niya maging presidente. Mayroong ambisyon ay maging secretary treasurer. Parang si Judas. Mayroong ang ambisyon ng tao ay maging sikat na artista. At mayroon namang ambisyon ay maging basketballista. At mayroon namang ang ambisyon ay tulad ni Aisa, magpapakasal sa kapwa babae.
Brothers and sisters, mahalaga po ang vision. Amen? And our topic for today, or this day, mga kapatid, is vision must fulfill in us. Kailangan pong matupad ang vision. Remember, brothers and sisters, Scripture uses the term vision. It refers to both the physical act of seeing and also the gift of spiritual insight. All things physical and spiritual are seen by God. Nakikita yan ng Panginoon. Lahat. Sabagat ang vision, it is from God. While ambition, it is from man. Ang mga ambisyon, gawa-gawa lang natin yan. Gusto lang natin yan. Hindi masama ang ambisyon. Pero ang pinakamahalaga sa buhay natin ay yung vision. Vision! Sapagat ang vision ay mula sa ating Diyos na sinasamba. Ibulong nyo sa Panginoon. Sabihin nyo, Amen! Amen! So mahalaga po ang vision because vision they are normally received private by individuals who are often a prophet. Minsan, udyok at dikta ng mga propeta, sinasabi sa tao. And remember, vision, if it is birthed in your life, it becomes the purpose of your life. Kapag po ang vision o vision na mula sa Diyos ay inyong na-recognize at inyong natanggap, ito'y nagiging layunin ng iyong buhay na dapat tuparin at dapat pagmithian ng isang taong na-recognize niya ang vision ng Diyos. Mahina. Amen. Amen! Huwag nyo lang kalaksan. Yung normal lang. Amen po ba? So, life without a purpose is nothing. Ang buhay na walang layunin ay walang kwenta. Kung nabubuhay ka dito sa mundo, hindi mo alam yung purpose ng Diyos, why you are here, ay walang kwenta yung buhay mo. And that purpose is once that vision is birthed in your life, na ipanganak at na-recognize mo yung vision na yon na inilagay at inilalagay sa atin ng Diyos sa ating mga buhay at puso. Amen po ba? Amen. Ang yun ang napakahalaga, mga kapatid. Napakahalaga yan. Si Joseph, makikita po natin dito, ito po si Joseph the dreamer. Si Joseph na mapanaginipin. Hindi po ito si Joseph na asawa ni Mama Mary. Si Joseph the dreamer, nakita po natin, siya po'y nanaginip. At ang panaginip niya, sinabi niya yung kanyang mga, ano ba yung inaning, kinapas na ano tawag doon? Yung mga trigo na nakapalumbon, yun sa kanya ay biglang tumayo. Yung trigo niya. At pagkatapos yung trigo ng kanyang mga kasamang kapatid ay yumukod. Amen. Yumukod doon po sa trigo niya. So nagalit itong kanyang mga kapatid. At sinabi ng kanyang mga kapatid na, ibig sabihin ba, kaming lahat sa iyo ay luluhod? So mula po noon, nainis yung kanyang mga kapatid. Hanggang isang araw na naginip na naman. And remember that dreams is a vision. Na inuudyok ng Diyos. To recognize Joseph that dreams is a vision from God. Because that vision has a purpose from the life of Joseph. Dahil ang purpose ng Diyos, darating ang panahon, maghihirap at walang makakain ng Canaan, the promised land. Kaya ano po ang nangyari mga kapatid kay Kristo? So nanaginip po siya.
Then, sabi ng verse 9, then he had another dream, and he told this to his brothers again. Sabi niya, listen, makinig kayo. Sabi niya, he said, I had another dream. And this time, the sun and moon and 11 star, ang buwan at ang araw at ang 11 mga bituin were bowing down to me. Yun ang napanaginipan ni Joseph. At nang ito'y sabihin niya sa kanyang tatay, gayon din sa kanyang mga kapatid, ang kanyang ama ay pinagsabihan siya, nirebuke siya, at ang sabi niya, anong klaseng panaginip yan? What is this dream you had? Will your mother and I, your brothers, actually come and bow down to the ground before you? Yung mga kami ba kanyang mga magulang mo, at ang mga kapatid mo, lahat kami luluhod sa iyo. Nainis na naman yung kanyang mga kapatid, subalit ang kanyang ama na si Jacob. Ang sabi niya, but his father kept the matter in mind. Laging iniisip ng kanyang ama kung ano yung panaginip na yun. Brothers and sisters, ang vision na mula sa Diyos na nagiging purpose ng buhay natin, remember from the very beginning that we are conceived by our mother. Nandun na po yun. Yung mga vision na yun. Nandun na yun. Yung plano ng Diyos sa atin. Nandun na yun. Sometimes, hindi lang po natin nare-recognize at sometimes hindi po bukas yung ating mga spirits and even our mind and thoughts, mga kapatid, doon sa inilagay ng Diyos sa atin. Minsan ang ating paglilingkod, ang ating pakiwari, yung ating ginagawa ay parang trabaho lang and not a vision of God for us. Yung parang ating paglilingkod at pagdalo sa gawain ay para bagang yung ito'y ating libangan lang. At pag tayo nagsawa, hindi na tayo pupunta. Brothers and sisters, bago po ako tinawag ng Panginoon, bata pa lang po ako, nagkaroon din po ako ng panaginip na tulad nito. At ngayon ko po na-realize na totoo po na ang vision ay mula sa Diyos. At yun ang nagiging dahilan pag na-recognize natin yung vision na yan na mula sa Diyos, ay doon natin ma-realize at mailalagay sa ating buhay na ang buhay natin ay may layunin, may purpose na napakahalaga kung bakit ka nandito. Answered prayer, yung mga pumalakpak na yun. Ang napanaginipan ko po noon, na ako'y bata pa po, high school pa lang po ako noon, napanaginipan ko po na ako po'y parang nagsasalita sa napakaraming tao na tila bagay hindi ko pa po nakikita noon ang Araneta Coliseum. Pero yung po ang na-vision ko noon. Kitang-kita ko po yan. Kitang-kita ko po yun. At alam niyo po, kami noon ay maliit na kwarto na ginawa naming tindahan. Ang ginagawa ko po doon, nilalagyan ko po ng mga clippings o mga ginugupit ko sa mga dyaryo, sa mga magazines na patungkol sa mga salita ng Diyos. Patungkol sa Biblia. At nooy madalas akong nagsasaliksik ng Biblia dahil ang purpose ko po ay hindi para mangaral, kundi para makipagdebate as a Catholic faith defender. Mga kapatid, yun ang laman ang isip ko noon. Pero habang tumatagal, ako po na'y mahiyain. Napakamahiyain ko po sapagkat ako po ay iisa lang sa magkakapatid. Ako po ang pinakagwapo sa amin. Dahil nga po ako lang yung lalaki doon. Lahat sila mga babae. Kaya ako'y nagiging mahiyain nun.
Buti nga hindi ako naging ganun, no? Siguro. Siguro kung ako'y ganun, ay hindi ako nagkaanak ng walo, ano? Mga kapatid, isipin niyo po yun, mga kapatid kay Kristo. Dahil ako'y mahihain nun, alam niyo, ngayon ko na-realize na yung lahat na aking naging mga experiences sa trabaho, ako po'y nagtrabaho sa textile mills, naging quality controller, at nagtrabaho po sa insurance company. Nagi rin po akong nagtrabaho sa tinatawag po na networking. Ako rin po ay mga top earner po doon sa mga binigyan ko panahon na trabaho yun. Pero ngayon po na-realize na ang lahat ng trabaho yun ay kaugnay para ako'y masanay at matuto kaugnay sa vision na inilagay ng Diyos sa aking buhay at puso. Mga kapatid, kapag ang tao ay hindi na-recognize yung vision, kinukuha agad ni Lord. Gusto niyo kunin na ni Lord? Ayaw. Ha? Kasi ang gusto ng Panginoon, yung purpose na inilagay ng Diyos sa atin, because you recognize that vision, it become your life purpose. Mga kapatid, pag yun ay binigyan mo ng pansin, at sinikap mong ma-achieve, ma-receive, or ma-reach, haba ang buhay mo. Amen. Ay, pero kung halimbawa hindi mo binaliwala mo yun, kukunin ka na agad din. Kasi hindi ka makikinabangan ng Panginoon. Mga kapatid, tingnan nyo, isipin nyo po, nang mapag-isip-isip ko, ako nagkasawang una. Yung una kong naging asawa, naging kung saan ay parang again sa aking paglilingkod. Noon na lang naging mid na, noong kalagitnaan na lang, saka na lang siya na-encourage dahil nagkaroon ng policy ang ministry na dapat ang asawa ay kasama sa paglilingkod. Kaya naging asarat din po siya. Pero tumagal, kinuha na agad siya ni Lord. Kinuha na agad siya ni Lord. Siguro sabi ng Panginoon, hindi mo rin lang i-recognize yung tinawag ko, nilagay ko yung purpose na nais kong ilagay sa sa puso niya. Kukunin na lang kita. Alam niyo, nabasa ko po sa ano po yan, sa mga scholars, yung mga comments po sa Bible, kaya pala kinuha kaagad ng Panginoon si Elijah, ay dahil yung pagtatago niya, gusto niyang takasan yung vision. Kaya pala siya kinuha kaagad ng Panginoon. Even si Enoch na sumunod sa kalooban ng Diyos, but the vision that God put in their hearts, mga kapatid, ay hindi na-recognize. Kaya sila ni-rapture na kaagad, kinuha na kaagad ng Diyos. At doon ko nakita, mahalaga ang purpose. Mahalaga ang vision na nagiging purpose ng buhay natin if you recognize the vision that God puts in your heart, brothers and sisters. Kaya makikita niyo po, mga kapatid, anong nangyari po kay Joseph? Si Joseph po, hindi po niya binaliwala ang vision niya. Hindi po niya binaliwala, mga kapatid, because, brothers and sisters, ang vision po na ito, mga kapatid kay Kristo, gagabayan at gagabayan ka ng Panginoon if you recognize this vision. Hindi ito, ito'y pilit na matutupad if you recognize that vision. Pilit na matutupad sa buhay mo kung ito'y iyong binigyang pansin, halaga at ginawa mong layunit na recognize mo that that is the purpose of your life in this world.
Mga kapatid kay Kristo, because vision is from God, He put this in the life of believers to fulfill, yung matupad. Sa paanong paraan? Si Joseph po, ginabayan ng Diyos. Tandaan niyo po, ang tao na na-recognize ang vision ng Diyos sa iyong buhay, hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Yun ang sinabi ng Bible. Hanggang katapusan ng sanlibutan, hindi kanya iiwan magpakailanman. Sinong gustong hindi iwan ng Diyos? Mga kapatid, kapag na-recognize natin ang vision yan, andun yung promise ng Diyos, I will never leave you, nor forsaken you. At tandaan niyo po, kailanman ang demonyo ay hindi sinamahan ng Diyos. The demons, spirit, sa panguna ni Satan, they were the angels that rejected the vision of God for them. Kaya ni-reject ng Diyos si Satanas na choir angel. Siya ang bastonero, siya nagkukumpas sa mga choir. Siya yung nagabibit, si Satanas sa choir. Hindi ko ni-recognize yun ni Satan. Ang gusto niya, maging proud siya at lampasan ang Diyos. Kaya, binaliwala yung magandang ginagawa na nilagay sa puso ng mga anghel na ito to worship God in spirit and in truth. Kaya makikita po natin, si Joseph ay ginabayan ng Diyos, and what happened to him? Sabi po ng verse 20, pakinggan niyo po. Sabi sa verse 20 ng Genesis chapter 7, come now, sabi ng mga kapatid niya, come now, let's kill him and throw into one of the cistern and say that a furious animals devour him. Then we'll see what comes to his dream. Mga kapatid, para di matuloy at mapulpil ang vision ng Diyos sa ating buhay, kikilos ang demonyo para pigilin ang bisyon na yun na nilagay sa puso natin. Kaya kumilos ang demonyo, ginamit ang kanyang mga kapatid ni Joseph, at pinalak na patayin si Joseph. Subalit salamat, may kapatid siyang nahabag sa kanya. Yun ay kilos ng Diyos. Ang mercy, compassion is the work of God. Nahabag si Reuben. Sabi ron, when Reuben heard this, he tried to rescue him from their hands. Let not take his life. He said, don't shed any blood. Throw him into his cistern here in the desert, but don't lay a hand on him. Reuben said this to rescue him from them and take him back to his father. Mga kapatid, kahit na magsama-sama at magkaisa ang mga kapatid mo, kung recognize mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, may tatayo sa mga kapatid mo, maging sa kapitbahay mo, para ikaw ay gabayan at tulungan. And that is, brothers and sisters, that is the support of God. Susuportahan ka ng Diyos. Kung na-recognize mo ang vision plan ng Diyos sa iyo, sabi ng Diyos sa iyo, suportahan ta ka. Susuportahan kita at gagamit siya ng mga tao para ang vision na yun na plano ng Diyos sa buhay mo ay mangibabaw. Kaya si Reuben, ginamit ng Diyos. Ano nangyari? Kill our brothers and cover up his blood. Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brothers, our own flesh and blood. His brothers agreed. Nagkaisa sila sa halip na patayin. Ginamit as support by God si Judah. Isa sa kanyang mga kapatid
para ibinta na lamang si Joseph sa mga Ismailita. At doon mga kapatid, anong nangyari? So nabinta po, mga kapatid, nang nakita dumadaan, ayun po, bininta na po si Joseph. Makikita po natin yung vision na naging purpose of life of Joseph, hindi po pinigilan ng Diyos. Bagamat marami pong hahadlang, marami pong kikilos na masamang espiritu, pero kung recognize mo ang vision sa buhay mo, God will support you, God will guide you, and God will declare that you fulfill that vision. Amen? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, na-recognize mo ba ang plano ng Diyos sa buhay mo? Okay, mga naglilingkod! Kayo mga naglilingkod na kumisay, pinabaliwala niyo ang inyong paglilingkod. Kayong mga naglilingkod sa iba't ibang grupo ng ating provincial group at mga naglilingkod sa ating mga ministries, you need to recognize that vision of God in your life. That is your life purpose in this world. Huwag niyong sayangin ang nilagay ng Diyos sa puso niyo. Huwag kayong paggamit sa demonyo. Magi kayong gamit ng Diyos to support the vision that God will put in your heart, that God will put in your life, brothers and sisters. Amen. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, recognize God's vision. God's vision. I-recognize mo. Dahil kung hindi mo i-recognize, pakakunin ka na ni Lord. Pag hindi mo pa ni-recognize yan, anong gagawin ng demonyo sa iyo? Lalagyan ka niya ng mga sakit, iba't ibang klaseng sakit. Bakit? Hindi ka pa pinapakinabangan ng Diyos, ang demonyo ang makikinabang sa iyo para matupad yung kanyang purpose. The purpose of Satan is John 10:10. Na parito siya upang magnakaw, magwasak, pumatay, to fulfill the mission of the devil. Yun ang gagamitin. Mga taong suwail, mga taong disobedient, mga taong sumusuway sa kalooban at nais ng Diyos na nilagay na sa puso natin. Susunod na lang tayo, magpapasakop na lang tayo para gawin ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Mga kapatid, ano nangyari kay Joseph? So bininta. At nang bininta, mga kapatid, siya'y napunta sa mag-asawa dito po kay Potiphar. Si Potiphar, sabi naman, verse 39, mga kapatid, o chapter 39, verse 2. And the Lord was with Joseph, and he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. Mga kapatid, kapag ang vision na inilagay sa puso natin ay na-recognize natin, ikaw ay pagsasaganain, payayamanin, pasasaganain, maging ang tutuluyan mong tahanan ay pagpapalain, maging ang tahanan nyo ay uunlad at buhay. Lahat-lahat ng iyong sasandigan ay kasabang uunlad at sasagana. Ang hina. Amen. Amen po ba? Amen. Napakalakas ng power ni Lord. Nararamdaman ko. Alam nyo, yung nararamdaman ko ngayon, maraming may sakit na gagaling at lalayas. Maraming may sakit na tatakbo, lalayas ang demonyo. Purihin ng Panginoon. So, brothers and sisters, so, doon na siya nakatira kila Potiphar. Ginawa siya katiwala ng bahay. Lahat. Ipinagkatiwala lahat kay Joseph. Puwera lang ang kanyang asawa. Puwera lang ang asawa ni Potiphar. So, ang sabi ron, mga kapatid kay Kristo, sa verse 6, Genesis chapter 39, so he left in Joseph's care everything he had. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Now Joseph was well-built and handsome. Joseph, sabi rito, Joseph, was well-built and handsome. Parang nakikita nyo sa unahan. Handsome. And after a while, hoy, makinig ka, hoy, makinig ka.
And after a while, his master wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." Sabi ng asawa ni Potiphar, "Oy, ang gwapo-gwapo mo, handsome na handsome ka na, ang ganda-ganda ng katawan mo, macho-macho, halika dito sa aking kwarto, halika dito sa kama ko." O sabi ng asawa ni Potiphar, so sabi niya, but he refused with me in church. He told her, "My master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you." Hallelujah! Hallelujah! Lahat pinagkatiwala sa kay Joseph, pero kasabi ni Joseph, maliban sa iyo. Mga kapatid, pag anong kaganda ang babae at inireject ng lalaki, masakit ang kalooban niyan. Masakit ang kalooban niyan, di ba, inaanak? Amen! Amen! Masakit ang kalooban pa ikaw ay nireject. Ikaw ng babae yung may gusto. Ikaw yung nanunukso sa mga layman at nireject ka. Kaya minsan hindi makaiwas itong mga layman na ito. Huwag nyo nang gagawin yung nakaraan. Huwag na kayo paulit-ulit pa sa inyong mga ginagawa. Tinawag na kayo. Nilagay na ng Diyos sa puso nyo ang vision. Hindi ambisyon. Kung ambisyon ang nasa puso nyo, matutukso pa rin kayo. Brothers and sisters, tiniti ko sa inyo, kapag ambisyon ang nasa puso nyo, mga lingkod ng Diyos, matutukso kayo. Pwede kayo matukso sa pera, pwede kayo matukso sa magandang dalaga, o binata, o kayo babae. At kung kayo naman ay dalaga, pwede kayo matukso sa kapwa nyo babae. Ayun, tumawa yung nandun. Tinamaan, purihin ng Diyos. So galit na galit. Masama ang loob ng babae ng asawa ni Potiphar. Kaya anong ginawa po niya, mga kapatid? Sabi po rito, mga kapatid, sabi niya, how then could I do such a wicked things and sin against God? Yan ang sinabi ni Joseph. Paano ko gagawin niya? Napakasama, napakalaking kasalanan yan sa Diyos. And though thought she spoke to Joseph, lagi niyang kinakausap si Joseph, day after day, araw-araw, kinakausap ng asawa ni Potiphar si Joseph, nakikiusap, pagbigyan mo na ako. Nakikiusap! Yan ang plano ng demonyo sa mga lingkod ng Diyos na nirecognize ang vision. Mga choir, ganyan din kayo. Pag di nire-recognize ang vision na nilagay sa inyong puso ng Diyos, maaari kayong matukso, maaari kayong maligaw, ibagsak kayo ng Panginoon, subalit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang ililigtas ng Panginoon. Amen! So one day, he went into the house to attend to his duties. Isang araw, nag-iisa si Joseph. And none of the household servant, wala, nakasama kahit isa. Sila lang ng asawa ni Potiphar. And none of the household servant was inside. She caught him by his cloak and said, "Come to bed with me." But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Ang mga taong nirecognize ang vision na nilagay sa puso natin, kapag tayo tinutokso, tinatakbuhan natin ang tukso! Takbuhan mo yung tukso. Hindi yung tinutokso ka na, inakap mo pa. Oy, mga gwapong choir. Lalo na yung anak ni Sister Sandy, Ingat-ingat kayo sa mga tukso. Alam niyo, yung demonyo, gustong-gusto yung mga magaganda, mga gwapo, yung mga macho nito, yung mga ganyan. Nawala dyan si Brother JR, mayroon yatang appointment Mga kapatid, kaya mahalaga po recognize vision. And that is become a purpose in our lives, mga kapatid.
ang Diyos di ka iiwan, ililigtas ka magpakailanman, mga kapatid. Amen! Amen! So when he saw that he had left his cloak in her hand and had run out the house, he called her household servant. Look, she said to them, this Hebrew had been brought to us to make sport of us. He came in her to sleep with me, but I screamed. Ha, sinungaling talaga ang demonyo. Sabihin mo sa iyong katabi, sinungaling ang demonyo. Amen. Sabihin mo, nagsinungaling pa. Para lang makaganti kay Joseph. Mga kapatid kay Kristo. But Joseph, mga kapatid, he remained silent. Siya laging nakasandig sa Diyos, mga kapatid. Dahil malapit na ang oras. In short, mga kapatid, the life of Joseph was fulfilled God's vision. His life has a happy ending. He was used by God. Sabagat ang happy ending, yung pala'y kaya nagkaganon si Joseph, totoong mangyayaring luluhod ang kanyang mga kapatid, maging ang kanyang mga magulang, sapagat darating pala ang mahigpit na tagutom sa bansang Kanaan. Kaya't ang mangyayari, ang susuporta ay si Joseph na naging governor ng Egypt, na siyang naging katiwala ng lahat ng supply ng pagkain doon sa Egypt, na ang lahat ng karatig bansa ay sa kanila kumukuha ng pagkain. Kaya sa pamagitan ng vision na tupad, na iligtas ng Diyos sa pamagitan ni Joseph sa tagutom na dumating sa bayan ng Kanaan. Mga kapatid, if we recognize our vision, makikita mo at the end of your life, napakaganda pala ng plano ng Diyos. Sabi po naman nakasulatan sa Romans 8 verse 28, tulad ng naganap kay Joseph, in all things God works for the good. For those people who love God, those people who love God are those people who recognize the vision of God in their life. Baka akala nyo lahat kayo nagmamahal sa Diyos. Ang nagmamahal sa Diyos ay ang mga taong na-recognize ang vision sa buhay niya. Ni-recognize yung vision, and once you recognize it, birth in your life, ipinanganak sa puso mo, at naging purpose, life purpose. Mga kapatid, nagiging purpose yun. Yun na ang iyong dapat sundan, yung purpose ng Diyos sa araw-araw na ginagawa mo sa iyong buhay. Yun ang nakaintindi. Amen. Mga kapatid, kung hindi ko nirecognize yung purpose ng Diyos sa buhay ko, wala nang mapanaginipan ko yun. Ngayon ko nakita, kaya pala tumatayo, pinakita na noon pa ng Diyos, so that I recognize that vision. Kung hindi ko nirecognize yun, siguro po, kami po ay kahit isang tuka lang. Dahil pag tayo po'y nag-recognize ng vision, ang pangako ng Panginoon, yung pong buhay natin ay mananagana, yung buhay natin ay pagpapalain, maging nang si Joseph ay kunin nila Potiphar, lalong naduble ang kanilang kayamanan, sumagana pati ang bahay at tahanan ng tinirhan ni Joseph, sapagkat kasama niya lagi ang Diyos. Purihin ang Diyos. Ngayon mga kapatid, kayong lahat na nandirito, mayroon ba kayong na-recognize na vision? O binabaliwala mo pa yung vision na yon sa puso mo? Ikaw pang nandiriyan, na-recognize mo ba yan? Sabi na ba nakasulatan mga kapatid, kung ni-recognize mo yan sa Romans 8:31, kung ang Diyos ay nasa sa atin because we recognize His vision for us. Sabi ng Panginoon, if God is for us, who can be against us? Nagtagumpay si Joseph because he was recognized the vision of God in his heart.
lahat po ng mayroong na-recognize na vision, you can stand up and come unto Jesus. Tumayo po tayong lahat. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, salamat. Sapagkat inilagay mo sa puso ko yung life purpose ko na ito'y vision mo para sa akin. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako na ito'y mangyari, maganap sa buhay ko. Dahil yan ang nais mo para sa akin. Iniaalay ko, ibinibigay ko sa iyo ang buhay ko. Tulad ng ginawa ni Joseph, hindi nahadlangan ang vision at naging life purpose niya. Mula nang ito'y kanyang tanggapin. Open your heart. Buksan mo ang puso. Yes. Problema ba ito o pag-ibig na bigo? Amen. Ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi mapatuloy. Hallelujah. Ang tawag ba niya'y winalang halaga? Oh, wag nating walang halaga ang panawagan ng Diyos. The vision that God puts in your heart. Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagagawa ng mabuting balita? Hallelujah. Ipaya sana. Yes, ikaw ay tinawag kapatid. Inilang ka ng Diyos. Pinili ng Panginoon upang maglingkod. Amen. Amen. Sa kanya habang panahon, tinawag ka niya upang gampanan. Hallelujah. Walang araw na sa'yo'y inihakan. Yes, kapatid, tinawag ka ng Panginoon. Nilagay sa puso mo ang vision, ang purpose niya. O pagsubok, ang Hallelujah. humahadlang sa'yo, ang humahadlang sa'yo. Problema ba ito? Ang pag-ibig na bigo, ang sa'yo'y nagdaraboy upang hindi magpatuloy. Yes, raise up your hands. Ang Surrender your tawag life. kanya'y Open your life, open your heart, and recognize the vision that God put in your heart. mga pagpapala. Hallelujah. Tatalikod ka ba Amen. sa kanyang Huwag ipinagagawa mong baliwalain. Huwag mo sayangin ang panawagan. Huwag mo sayangin ang purpose. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ay inilang, pinili ng Panginoon upang maglingkod. Sa kanya habang panahon, tinawag niya Yes, O God. upang gampanan. Gampanan mo, gampanan mo. Yes. Amen. Ikaw ay inilang, pinili ng Panginoon upang maglingkod. Sa habang panahon, tinawag niya. Yes. Upang gampanan. Gampanan mo, wag mong balitaan. Gampanan mo yung buhay mo. Gampanan mo yung pinagagawa sa'yo ng Diyos. Yes. I know God is moving right now. He touch your heart. Pinihip po niya ang iyong mga puso upang mabagibabaw niya ang layuning inilagay sa ating mga puso.
Hinihipo ka niya mula ulo hanggang talampakan. Pinangingibabaw niya ang vision na yun. Pinangingibabaw niya, pinauunawa niya sa iyo. Recognize that vision so that it becomes the purpose of your life. Why you are here, why you are living here in this world. Because He puts in your heart that vision, that if you recognize that vision, it becomes your life purpose. Mga kapatid, dumadaloy sa mga nag-recognize ang kanyang kapangyarihan. Pinagagaling at pinalalaya ang mga may sakit. Pinagagaling ang mga karamdaman. Pinagpapala ang buhay. Pinagpapala ang lahat ng kabuhayan. Pinagagaling at nagiging answered prayer sa lahat ng ating mithiin. Kung paano ang buhay ni Joseph ay isang ating halimbawa na siya'y sumunod sa pinapapagawa ng Diyos. Hindi siya nabigo, natupad ang lahat ng mithiin ng Diyos sa buhay niya sapagat siya'y nag-recognize sa ambisyon na yun ng Panginoong Jesus. Receive. Tanggapin nyo in the name of Jesus. And I claim, Lord God, healing and deliverance. I claim, Lord, the power and the anointing of God. You get your prayer request, and let's hold our hands together. Ating hawakan ang ating mga kamay ng sama-sama, and let us declare, because we recognize the vision that God puts in our heart. Let's sing the song, we will serve the Lord even when trials come. Hallelujah. Gawin mo yan, kapatid. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve We the will Lord. serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve As the for Lord. me and my house, As for me and my house, we will serve the and as for Lord. me, As for me and my house, we will serve the Lord. taas ang inyong mga kamay. Naniniwala po ako sa inyong answered prayer na kayo. Naniniwala po ako ngayon na kayo lahat ay pinagaling na ng Panginoon. At naniniwala po ako sa inyong lahat sa ginawa ng Panginoon because you recognize God's vision. And it becomes life purpose of each and every one. Naniniwala po ako na mula ngayon, uunlad at sasagana ang inyong buhay. Raise up your hands. Ama naming Diyos, nagtitiwala po kami. Umaasa po kami sa iyong mga ipinahayag ngayong hapon ito. Umaasa, Panginoon, na gagawin mo ang lahat sa amin. Kung paano mong pinagpala si Joseph, ang mga tinirhan niya, Panginoon, pinagpala mo rin. Hindi mo iniwan, inabayan, at pinroteksyonan, at sinuportahan to fulfill
your vision, O God. At yun din po ang nais namin. Support us, God. Protect us, God. And guide us, God. So that your vision must fulfill in our lives. At inaakin po namin. Pagpalain po ang aming mga prayer requests, inaakin na po namin kami lahat answered prayer. Pagpalain po ang mga panyo, asil, langis, Biblia, wallet bag, passport, papeles. At lahat na nandito sasagana ang buhay. Sa kamay. Next week, gusto niya sumagana talaga? Alam niyo, may mga ibig sabihin sa Biblia, ang mga hinahandog niyo. Alam ko maraming gustong magkaanak. Sino gustong magkaanak? Na may asawa, ha? Gusto niyo matupad? Ha? Gusto niyo matupad? Ha? Sa linggo at hanggang sa Foundation Day. Ang Foundation Day po ay sa August 16 and 17. Sasabayan po natin yan. Yang August 16 and 17, Saturday group and Sunday groups. Sa 17, ang inyong i-offer, yung anong sinabi ng servant leader na mababasa nyo sa Facebook, 3 napakahalagang prayer request, Amen. 3 barbecue. Kung mag-share kayo sa akin ng barbecue, chicken barbecue, ayaw ko ng baboy. Ha? 3 bottled water. Depende sa size nyo, kung gusto nyo maliliit para mura-mura. Maliit naman ang biyaya. 3 wish. Yung wish po, yung isasabi natin, ibubulong, iba yung prayer request. Sabi ng John 15:7, and whatever you wish, ibibigay sa inyo. And then, 3 kandila. Magdadala kayo ng 3 kandila. Magkakandilay tayo. At pinakamahalaga, 3 akay na bisita mo, nagagabayan mo. Yan ay sa August 17. At mamaya, huwag kayong agad aalis. Lahat kayo pupunta dito mamaya. Magti-taping tayo. Na-tape ko na kanina yung introduction, yung buhay kay El Shaddai. Pagkatapos titape tayo dito para sa greeting sa Manila ng anniversary. Pagkatapos dito. Now, ang ihahandog nyo sa linggo at hanggang sa 16, aside doon sa sinabi ng servant leader, kung gusto nyo magkaanak, ang symbols ng pagkaroon ng anak ay itlog. Mapipisa na yon. So yung gusto magkaanak, itlog. Yung gustong sumagana ang buhay, taas ang kamay. Alam niyo po, ang simbolo po sa Biblia, sa Old Testament, ng kasaganaan ay mga butil. Kung ano yung butil na nais yung iyong ihandog, yun ang ihandog nyo. Maraming klase ng butil. Munggo, bigas, asukal, iba't ibang butil. Yan. Iba-iba po yun. Sa Old Testament yan po ang ibig sabihin. Mga ani. At gusto nyo namang humaba ang buhay. Sino gusto humaba ang buhay? The symbol ng paghaba ang buhay. Diyan nakuha po yung pag-birthday. Yun ang handa. Ayun, mga pansit mahahaba. Yan. Yun ang ihahandog nyo. Mamili na lang kayo kung anong nais nyo. So, yun po sa linggo at saka sa 16. Tapos yung mga sinabi ng punong lingkod. Maniwala po kayo. Answered prayer na po kayong lahat. Okay, taas ang kamay. Yan. Pagkatapos-tapos ng blessing na ito, mga kapatid, magsa-Psalm 91. Pagkatapos ng Psalm 91, punta na agad kayo rito. Tatanggalin ng layman yung banner, ilalagay sa unahan. Kaming 3 council ay nasa unahan. Ito ang sasabihin natin. Ang sasabihin po natin, ako ang unang magsasalita. Ang sasabihin ko, Brother Mike, Sister Belen, mula po sa Hong Kong, ang mga nagmamahal sa inyo, sa Hong Kong chapter, bumabati po kami ng, ito ang sasabihin nyo, Happy 30th Anniversary ni El Shaddai and Happy 75 birthday, Brother Mike. Mahal na mahal po namin kayo. Okay, yun po ang sasabay.
at siya ay sampahin. Pagkalay ng papuri at ang kapwa'y mali. Ang buhay mo ay lalago at pagpapalay. Kung kalooban ng Ama ang susundin. Hanggang sa mga Brother Mike, Sister Belen, mula po sa Hong Kong chapter, narito po ang mga nagmamahal sa inyo, pumapati ng We love you, Brother Mike. buhay kaya siya ay nalang ibang iba. Mapayapa, mabusog, masaya at masaya. Ang buhay kaya siya ay nalang ibang iba. Malaya mga tawag na buhay. Ang buhay mo ay ihandog at siya ay sandali. Pagkalay ng papuri at ang tobo ay mali. Ang buhay mo ay lalago at pagpapalay. Kung kalooban ng Ama ang susundin. Hinayang sa buong mundo ang kapangyarihang pangalan. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ang di bahagi sa lahat. Pag-ibig niyang bigay at buhay ang lahat. Ang buhay kay El Shaddai talagang ibang iba. Payapa't malusog, masagan at masaya.